makipag-fellowship sa atin mga kapatid, di po ba? Alam natin na ito yung araw na hinihintay ng bawat Kristiyano na kung saan sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga ni David, I rather spend, sabi niya, mas gusto pa niyang lumagi sa tahanan ng ating Panginoon than 1,000 days na sa labas ng templo. Kaya po, dapat yun din ang harin po natin. Not literally na tayo po ay nasa templo ng ating Panginoon, pero ano ba yun? Nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Diba? Dahil in His presence, there is peace. Amen. There is joy. There is guidance from our God. Amen po ba? Saman tayo nakapabilang, pero ang ating Panginoon ay palaging naroroon. Amen. Praise the Lord. Sa ating theme for the month, sabi rito, Christ's humility is the answer, manifesting servanthood. Sa ating pag-aralan ngayong umaga, the greatness of being small. Kung tatagalogin po natin ito, parang nakakuha ko sa Tagalog, ang kadakilaan ng pagiging mababa. Mababa ang kalooban. Hindi kasi maganda yung pagiging maliit. Hindi po, di ba? Pero nakita po natin ano man yung kahulugan na ibibigay natin. Dakila tayo pag mababa ang ating kalooban. Dahil kay Kristo. Amen. Tayo po ay manalangin bago tayo magpatuloy. Ang mabanal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa umagang ito. Na kung saan narito naman po kami upang mag-aral sa iyong salita. And Lord, I pray, O God, na patuloy kang manguna po sa amin. Lord, as you promise, Lord, that you will surround this place with your power, O God. At walang magagawa ang kaaway upang gumawa ng istorbo sa bawat isa sa amin, Father God. Because you have already conquered this place. This place is yours. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. At alam po namin, ikaw po ang siyang manguna sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral. Itago mo ang iyong lingkod sa ilalim ng iyong malabay na pakpakugad at ikaw lamang po ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang ating pag-aaralan ngayon ay sabi rito, the greatness of being small. Makikita po natin sa ating text sa Mark chapter 10, verse 43 to 45. If we can read it in Tagalog, yeah? Thank you. Babasahin po natin sabay-sabay. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ay nais maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. 44, at ang sinuman nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa nakatubos ng marami. Amen. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Makita po natin dito, sa ating introduction, pag naririnig natin ang greatness, ano pong nasa isipan po natin? Greatness, kadakilaan, what pictures come to our mind? Di po ba, makikita po natin, parang ini-imagine po natin yung mga artista na matatanyag ay naglalakad sila sa red carpet. At mga atleta naman, tuwan-tuwa, dala-dala ang kanilang mga trophies, di po ba? Praise God. At napakarami po ang ng greatness natin. Pero ang ating mga world leaders with entire nation at their command, mga presidente o prime minister man, nakikita nila yung kanilang kadakilaan o katanyagan sa kanilang command. The world measure greatness by position. Kapangyarihan at katangyaan.
by how high can they climb and how many people work for them, no? So nakita po natin yan yung kadakilaan ng isang leader. Ano po, once na sinabi niya, parang hari, di po ba? Ang isang hari, pag sinabi niya, hindi pwedeng mabali. Basta tinatakan na ng hari, ito ang batas. Hindi pwedeng. Ganong katanyag ang mga kaharian, ang mga matataas. May matataas na katungkulan. Pero makita natin, tayo, from the time we are young, we taught to strive for first place. Nung maliit pa tayo, di po ba? Nais natin palaging nasa first place. Sa ating pag-aaral, sa school, di ba? Nakita natin, gusto natin. Nangunguna tayo sa ating klase, di po ba? Sa sports naman, gusto natin, gold ang daladala natin pa uwi. Especially sa mga ibang bansa, ginawa, gusto natin maging gold ang daladala natin pag uwi dito sa ating bansa. Amen. Dito makikita po natin, we aim for the promotion, the title, the bigger office, and if we are honest, even in church, we sometimes seek influence, applause, or recognition. Nangyayari po ba yun? Nangyayari sa mga iba't ibang. Nakita po natin sa ating mga disipulo, no? Kung makikita natin sa Mark chapter 10 verse 37, sabi ni James at saka si John kay Jesus, nag-request sila. At ang sabi, verse 37, chapter 10 ng Mark, sabi niya, let one of us sit at your right hand and the other at your left in your glory. Gusto nilang katanyagan din. So, sabi nga, minsan sa church nangyayari, pero alam ko dito sa JLD, Don Bosco, hindi po nangyayari ito. Dahil, alam natin na ang paglilingkod ay dapat talaga, we do it voluntarily. Wala tayong hangad na tayo'y makita, may ginagawa tayo, but we do it silently. Amen. Dito nakita natin dito, bakit si John at saka si James, nais din nilang umupo. Not because they were more spiritual, but because they wanted the spots too. Yung mga ibang disipulo ng ating Panginoon, nagalit sila. Dahil nga, hindi dahil na mas spiritual sila, pero gusto rin nila yung spot na yon. Yung sa kaliwa at kanan ng ating Panginoon pag nasa glory na sila. So nakita natin, walang pinipiling lugar, ano? So dito, binago ng ating Panginoon. Then comes the moment that changed everything. Jesus calls them together and says, sabi rito, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them. Not so with you, hindi po ganyan sa atin. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So makita po natin dito, ang paglilingkod po natin, no? At ang ginawa ng ating Panginoon, bumaba siya rito para maglingkod at magiging katubusan ng ating lahat ng ating mga kasalanan, no? Sabi dito, Jesus completely redefines greatness. Diba nakita natin kanina, ang greatness ay katangian, kapangyarihan. Diba? Pero dito, ang ating Panginoon ay redefine niya ang greatness. Na kung saan, in His kingdom, greatness is not measured by how many people serve you, but how many you serve. Ilan ba ang pinaglilingkuran natin? Ngayon po, titingnan po natin ang tatlong katotohanan sa passage po na ito. Number 1 po, the world's way versus the kingdom way. Amen?
Tayo po ay magsimula sa ating pag-aaral. Number 1, the world's way versus the kingdom way. Mark chapter 10 verse 43. Sabi niya, praise God. Hallelujah. 43. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Nais ba natin maging dakila? Amen? Hindi, di po ba? Nais natin maging lingkod. Amen. Praise God. So makita po natin, Jesus says, not so with you. That's a radical break from the way leadership was viewed in His day. Sa Roman world, ang rulers are open tyrant. Naalala po ba natin, mga malulupit na pinuno? Alala po ba natin si Adolf Hitler? Kung saan ang napakarami ang kanilang mga pinapatay. Si Stalin. Si Saddam Hussein. Alala po ba natin ang mga pinagagawa ng mga world leaders na to, mga malulupit sila. Sabi rito, the praise, lord it over, meant to dominate or oppress. Leadership was about control, honor, and privilege. Yun po ang ginagawa ng mga leader, matatanyag na leader na nakaraan sa mga iba't ibang bansa. Caesar was treated as a god. Local rulers like Herod the Great built massive palace to showcase power. Iba si Herod the Great. Para ipakita niya ang kanyang katanyagan, ay nagtayo siya ng maraming palace sa iba't ibang lugar ng kanyang nasasakupan. Dahil sabi na, the higher you position, the less dirty work you did. Yun po yung paniniwala po niya. But Jesus flipped the cultural ladder upside down. Ginawa ng Panginoon, binago niya. In the world, you climb over people. Sa mundo, talagang umakyat po tayo, linalampasan natin bilang leader sa mundo. Linalampasan po natin. Ang sabi rito, in the world, you climb up over people. In the kingdom of God, you stoop down under people. Doon ka, nagpapakababa ka sa mga tao. So makita natin, in the world, the goal is to be recognized. Nais natin, sa mundong ito, nais ng mga leader na sila ay may recognize. Gawa ko ito. At kung ano-ano ang katanyagan. Pero sa atin, Panginoon, sabi niya rito, in the kingdom, the goal is to be faithful even if unnoticed. Di po ba? Even if unnoticed, ginagawa natin ito. Let's say, yung ating tagalinis. Hindi naman, nakikita ng lahat, pero ginagawa natin because nais natin maglingkod sa atin, Panginoon, and the Lord will give us. The Lord will, ang Panginoon ang siyang magsusukli sa atin. What we do in secret nga, sabi nga na, He will reward us also in secret. Amen. So sabi rito, servant literally means table waiter. Ang mga lingkod. It wasn't glamorous. Jesus is telling His disciples that greatness comes through taking the lowest, most menial roles. Alala po ba natin si David? Si David ay naglingkod na faithful kay Saul, kay Haring Saul. Kahit na si Haring Saul ay gusto niyang patayin si David, pero naglilingkod pa rin siya. Maraming beses na nais ng hari na si King Saul ay gusto niyang mamatay si David dahil nga dun sa isang kanta na libo-libo ang napatay ni Saul. Ito naman si David, ang sabi si David diba, 10,000 libo. Doon nagsimula yung galit ni King Saul. Pero nakita natin dito si David po ay hindi siya gumanti kahit napakarami ng time na pwede niyang patayin.
si King Saul, pero hindi niya ginawa. He understood that leadership is about loyalty and service, not self-promotion. Hinihintay ni David ang kanyang time na dahil yung panahon na to ay nabasbasan na siya na magiging hari. Bata pa lang si David noon ay nabasbasan na siya. Kaya he waited for long time, kaya naglingkod siya kay King Saul. Naalala po ba natin yung istorya na pag si King Saul ay inaalihan ng demonyo, nandun si David na tumutugtog ng harp para lang maibsan si King Saul. Kaya nakita po natin dito, si King Saul ay nais niyang patayin na maraming beses si David, pero hindi siya nagtatagumpay. Dahil alam po natin na ang ating Panginoon ay siyang pumili mismo kay David. Sabi ni William Wilberforce, 1759, pinanganak, at hanggang 1833, a British politician used his career not for personal advancement, but to fight the slave trade. Sabi niya rito, despite political isolation and illness, he persevered until the Slave Trade Act passed in 1807. Praise God. Makita po natin dito sa Luke chapter 22 as supporting verse, chapter 22 verse 26. Makita po natin dito sa Luke, Matthew, Mark, Luke. Chapter 22 verse 26, ang sabi rito, ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. So, baliktad talaga sa mundo. Amen. Praise God. Hallelujah. So, makita po natin maging sa Philippians 2 verse 3 and 4. Ang sabi rito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang o sa halip bilang tanda ng pagmapapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyo sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So nakita natin dito nung dapat talaga tayo, isipin natin na mas mataas sila kaysa sa atin. That's a sign of tayo po ay nagpapakumbaba po sa kanila. Amen. Sa atin, sabi rito, sabi ni John Scott, sabi rito, the authority by which the Christian leader leads is not power, but love. Not force, but example. Not coercion, but persuasion. Hindi yung pamimilit, kundi panghihikayat ang gagawin natin. Sa ating application, i-reject po natin yung power-hungry attitude. Reject natin yung power-hungry attitude. Serve where no one notice. Amen. So makita po natin, sabi rito sa pangatlo, lead in your home, workplace, and church with a servant heart. Nakita po natin yung servant heart, di po ba? Tayo kasi, once na si Lord ang nangunguna po sa atin, we have that servant heart eh. Nawawala yung gusto natin, nasa itaas tayo eh. Kundi tayo yung nagpapakababa. Amen? At ito po ang nakikita ng mga tao sa atin na very humble tayo. Nagiging testimony po tayo sa iba. Sa mga tao nakakakita natin, if we have that heart, no? Yung servant heart. Number 2 po, servanthood is the path to true greatness. Ang sabi ng Mark 10:44, sabi niya rito, at sino mang ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Di po ba? Sino man ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Kung ikukumpara po natin sa mundo natin ginagalawan, di po ba hindi ganito? Pag ikaw ay isang pinuno, you have the power, you have everything, ano man gusto mong mangyari, sabihin mo lang, di ba?
at mangyayari. Pero dito, ang mga pinuno, ang maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Yun po ang purpose po ng Panginoon. Kaya sa ating word study, sabi niyo, ano ba yung first? Who wants to be first? Ibig sabihin, foremost in rank or honor. Siya yung may katanyagan. Yung slave naman, must be slave of all. One who has no personal rights and lives entirely for the will of another. So makita po natin, yun po yung slave. Sa Roma, 40% of people were slave. Talagang ibang, kung maalala po natin, doon sa Egypt, di po ba, yung mga slave, yung bayan ng ating Panginoon, naging slave sila doon, di ba? Napakahirap talaga yung ginagawa nila kung mababasa po natin. Pero in Rome, sabi nila, up to 40% of people were slaves. Slavery means total submission. Wala kang pwedeng gawin kundi yung inuutos lamang. Kaya po, sabi dito, slavery meant total submission. For Jesus to say, be like that towards everyone, was revolutionary. Parang ibang-iba yung nais ng Panginoon na tayong gayahin natin siya. In John 13, verse 4 to 5, makita po natin na hinugasan ng ating Panginoon ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Makita po natin sa John 13 verse 4 to 5, sabi rito, kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus at naghubad ng kanyang panlabas na kasuutan at nagbigkis ng tuwalya, verse 5, pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinumulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalya nakabigkis sa kanya. So nakita natin yung pagpakababa ng ating Panginoon. Naging slave siya. Naging tagapaglingkod siya. Naglingkod siya sa kanyang mga alagad. So makita natin na dinidemonstrate ng ating Panginoon na dapat ganun din ang agawa natin. Sabi rito, a job for the lowest servant. Di ba? Ang kaugalian po kasi noon, pag pumunta ka sa isang tahanan, meron servant doon na naguhugas bago ka pumasok sa tahanan. No? Naguhugas doon, hinugasan ng mga paa. Amen. Pero dito, yun po yung pinaka-lowest na ginagawa ng servant. Pero dito nakita natin, dito sa verse na to, John 13 verse 4 to 5, it was Jesus Himself who was their feet, the disciples' feet. Ginawa niya ang pinakamababang gawa ng lingkod. No? Then tells them to do likewise at sinabi niya, gawin din ninyo sa iba, sabi niya. So, kung i-picture out natin, kung iisipin po natin, para talagang yun na yung biro mo, kakalkalin yung paa mo, at galing ka sa labas, noon yata wala pa silang masandalyas Naglalakad sila barefoot, tapos nandiyon si Jesus, kinuha niya yung planggana, tapos hugasan. Talagang it was the form of the lowest servant na siya ay naglingkod sa kanyang Bakit niya ginawa niyan? Sabi niya, you will do likewise. Kaya po, nakita po natin, ganun talaga ang servant. Na talagang dito dinemonstrate ng ating Panginoon. Sa iba't ibang bagay man, iba't ibang larangan. Pero dapat nandun tayo sa palaging nasa ilalim. Amen? So, praise God. Makita po natin dito, si Florence Nightingale, pinanganak siya ng 1820 hanggang 1910, left a comfortable life to nurse a wounded soldier during the Crimean War. She served in terrible condition, often at great risk, and became known as the Lady with the Lamb. Iniwan niya ang marangyang buhay bilang nurse at naglingkod siya sa Crimean War. At yun nga, after that, tinawag siyang the Lady with the Lamb.
Kumbaga bakit kaya siya tinawag na the lady with the lamp? Kasi nga, nakita natin, marami ang kanyang buhay. Then, lumabas siya sa kanyang area at naglingkod siya. Kaya, he became known as the lady with the lamp. Sabi rito, sa supporting verse, Matthew 23:11-12, ang sabi rito, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Praise God. So makita natin dito na kahit anong larangan, no? Kahit anong larangan, nakikita po natin, di ba sa opisina minsan o sa trabaho minsan, nakikita natin, sabi nga natin, hindi natutulog ang Diyos eh. He will always reward us sa ating mga ginagawa. Amen? Kasi nakikita ni Lord ang ating puso. We have that humble heart. Amen? So, makita po natin ang sabi nga sa inyo, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo at ang nagpapakataas ay ibababa. Yun po yung masaklap eh. Nagmamataas ka, tapos bigla ka na lang nandun sa ibaba. Amen. So makita natin, dapat tayo ay magpakababa upang ang Diyos mismo ang magtaas sa atin, itataas niya tayo. Sabi ni Oswald Chambers said, the real test of a saint is not preaching the gospel, kundi by washing disciples' feet. No? Yung test sa bawat isa sa atin, hindi naman literal na washing disciples' feet, pero makita natin na nandun tayo patuloy tayo naglilingkod. Ginagawa natin yung mga gawain na hindi ginagawa ng iba. Nagpapakababa po tayo. No? Sa ating application, sabi rito, shift from rights to responsibilities. Ibig sabihin, karapatan, gawin natin itong responsibilidad. No? Look for dirty feet moments. Ano ba yung nakita natin na marumi? No? Dirty feet. Serve in ways that cost you something. Maglingkod tayo na meron will cost us something. Ibig sabihin, we spend time, we spend money, whatever. Yun yung sinasabi na maglingkod po tayo. Number 3 po, malapit na po tayong matapos. Number 3, Jesus is our model of servanthood. Makita po natin dito sa ating text, Mark chapter 10 verse 45, sabi rito, sabay po natin, verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang paglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami. Praise God. So, amen. So makita po natin, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, kung hindi ito nangyari sa atin, Panginoon, hindi po natin makakamtan ang kaligtasan. Amen? Dahil dito, dala-dala niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi ibig sabihin na dahil dala-dala na ng ating Panginoon, ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, ligtas na po ang lahat ng kanyang nilalang. Hindi po ibig sabihin ng ganon, kundi it was a gift. Salvation is a gift from our Lord. If we receive the gift, then we have that gift. Kaligtasan. Pero nakita natin, maraming tao ang ayaw talagang tumanggap ng kaligtasan. Naalala po ba natin, meron nung hindi ko alam kung anong taon yon, meron binitay may sentensyahan ng bitay nung panahon na yon. At hindi siya nagrepent. Nandun na yung pare, nandun yung mga religious leader na inaano siya na magrepent sa kanyang mga kasalanan, pero hindi. Tinanggihan niya yung kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon.
At makita po natin, hindi totoo, wala sa libro wala sa salita ng Diyos na pag tayo namatay ay pag ipanalangin tayo ng ating mahal sa buhay ng 40 days, tayo makasalanan ay aakyat. I-elevate tayo sa purgatorio. Tama ba? Purgatorio. Then after 40 days, sila'y mananalangin ng mananalangin, magdadasal sila, hanggang sa yung ating kaluluwa ay aakyat na sa langit. Wala pong ganun. Wala pong 3 stage. Dalawa lang po ang nasa Biblia. Ang dagat-dagatang apoy ng impyerno at ang kalangitan na kung saan naroon ang ating Panginoon Jesus. Kaya po, maraming turo na ating naririnig nung hindi pa natin nakikilala ang ating tagapagligtas na si Jesus. Pero nakilala natin siya, di ba? Nalaman na natin ang katotohanan. Sabi nga na John 8:32, "You will know the truth, and the truth will set you free." So ngayon alam na natin. Bakit pa natin kailangan bumalik sa ating pinanggalingan? Nandito na tayo. Lalabas pa ba tayo sa pag-iingat ng ating Panginoon? No, amen. Naranasan na natin, di ba? Ang sabi ng hindi pa nakakaranas, mahirap daw ang maging born again o Kristiyano. Para daw nasa isang bote na hindi makalabas. Pero nung naranasan natin ang kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon, malaya na po tayo. Naging malaya tayo dahil alam na natin ang buhay ng isang Kristiyano. Dahil tayo, si Jesus ang nasa puso natin, kung si Jesus ang nasa puso natin, everything na may nagawa tayong kasalanan, di ba? Hindi tayo mapalagay. Meron tayong guilty feelings, di po ba? At hindi tayo makapag-concentrate ano man ginagawa natin. Dahil meron pumasok na kasalanan sa ating puso eh. What we need to do is, we'll confess to the Lord. Lord, forgive me. Because nais po natin makalaya uli. Nais po natin maranasan uli yung kapayapaan. We don't have peace if we have sin in our hearts. Maari kung meron tayong kasalanan, siguro maaring minsan kasi ang mundo ay pag may kasalanan, pupunta lang sa mga iba't ibang lugar nang meron kasiyahan at mararanasan nila pansamantala yung problema nila na nagawa na nilang kasalanan. Pero saglit lamang po yun. Pero pag tayo ay ikinonpisal natin sa ating Panginoon, mararanasan uli yun natin yung kapayapaan na meron pinagkakalob ng ating Panginoon. Amen? So, praise God. So, makita po natin sa isang servant na kaparis po natin, ay nandun yung pagpapakumbaba po natin, pagpapailalim nga natin. Sabi nga ng ating text, di po ba? Praise God. Ang ating text, greatness of being small. Na isinaling ko sa Tagalog, ang kadakilaan ng pagiging mababa. Kaya nakita po natin, it is the joy. It is the joy of a Christian. Para hindi siya nagmamalaki. Pero nakita natin yung humble heart. Meron siyang humble heart. At siya magpunta, ano man ang kanyang ginagawa, makita natin, maging testimony po tayo sa iba na, bakit ganito si brother, si sister? Bagamat meron nang naririnig na words against her or him, sabi niya, ganito pa rin siya. Kasi meron tayong peace, meron tayong kapayapaan sa ating puso. Si Jesus mismo ang nagkukontrol sa atin. Huwag lamang tayong lalabas dun sa kanyang boundaries. Amen. Kaya po, napakahalaga po sa bawat isa na anak ng Diyos. We will maintain that relationship with the Lord. How to maintain it? Paano po?
sa araw-araw na pagiging tayo po ay kumonekta po sa Kanya. Tayo mga Kristiyano, we are taught na pagising pa lamang sa umaga, we thank the Lord for the wonderful day, for taking care of us during the night. And it's a new day, di ba? Then we read, we pray, then we go. Palagi kong sinasabi, meron kaming training about drug awareness, bullying, at marami pang iba sa mga schools. Last week, we spent 3 days in National High School. At palagi kong sinasabi sa mga bata, palagi kong tinatanong sa mga bata, meron ng grade 8, grade 9, grade 11 for this week. Pero nung nakaraan linggo, doon naman kami sa F. Serrano, mga grade school, mga grade 5, grade 6 ang tinalakay namin. Palagi kong sinasabi sa kanila, tinatanong ko sa kanila kung sila ba ay marunong manalangin. Yung iba, sabi, hindi. Yung iba, oo. Ano ang pinapanalangin ninyo bago kayo umalis ng bahay? Some says, protection. Protection ng ating Panginoon. Some says, para gabayan ako ng pag-aaral ko. Sabi ng mga ibang bata. Kaya po, napakasarap mag-share sa mga bata. Dahil nabibigyan ako meron kaming 2 session sa isang araw. So, nagkakaroon ako ng time, at least mga 5 to 10 minutes para mag-share and pray for these kids. At talagang they are very interested pagdating dun sa yung scripture reading. Dahil one of the verse na sinare ko sa kanila is hindi ko na maalala, pero ang pag-iingat ng ating Panginoon kung paano nagsisimula ay tinuturo ko po sa kanila. At they are very interested. Kaya ito po ay gagawin po namin. Even the private school, na rin po sila. Na rin sila ng letter. Pero ang namin, huwag muna sa mga private. Kasi malaking preparations ang gagawin po natin dyan. Kaya nakikita ko mga batang ito na aming sineseminar ng bullying, at saka mga bastos, iba-ibang mga seminars ang linalagay po namin, the drug awareness program, ay talagang interesado sila. Dahil nga din po dun sa nangyari dito sa Moonwalk. Nangyari dito sa Moonwalk na kung saan ay may namatay na bata. Doon nag-ignite yung program ng ating barangay. Na lahat ng mga schools, inuuna po namin mga public schools na pinuntahan upang sila muna ang makinabang sa programa ng barangay. Then after this, we'll go to the private schools na magpa-seminar din sa mga kanilang estudyante. At nakita ko na kailangan talaga ang spiritual na kahit saglit lang sa mga schools, kailangan nilang spiritual na guidance. Kasi iba't ibang klase ng estudyante ang makakasalamuha mo sa mga schools. Merong grupo talaga na maingay. Merong grupo talaga na pag tinanong mo, nakakita na ba kayo ng droga? Ang dami nagtaas. Alak, sigarilyo, ang dami nagtataas. May gumamit na ba ng droga sa inyo? May mga ilan nagtaas. And these kids ay nakikita mo doon sa loob ng session hall na talaga meron silang ibang attitude. Pero praise God na-isolate po namin sila. At sa mga susunod na aming gagawin, iba naman yung strategy na aming gagawin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagamit din ako sa mga bagay na nakapagbabahagi tayo sa mga bata na ang maka-Diyos na salita. Amen. So tuloy po natin ang word study po rito. Dito sa number 3, Jesus is our model of servanthood. Sabi rito,
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Son of Man is a title from Daniel. Ito ang binigay kay Daniel na title. If anyone had the right to be served, it was Jesus. Yet, He chose to serve and to give His life. Sabi dito, serve, to continually minister to others' need. Ransom, the price paid to set a slave free. Diba, sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, diba? He set us free sa ating pagiging slave. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sabi rito, John 10:11, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Praise God. So, sabi ni Maximilian Kolbe, sabi niya, 1894 to 1941, a palace priest in Auschwitz volunteered to die in place of another prisoner. Pero niyo yun, no? Nagboluntaryo siyang mamatay para dun sa isang prisoner. He spent his last days ministering to fellow inmates in a starvation bunker. Tayo ba magagawa kaya natin yun? Ako na lang. Ako na lang para sa Kanya. Pero ang ating Panginoon, ginawa niya para sa atin as a ransom for our sins. Amen. Ganon siya nagpakababa. No? Ang ating supporting verse, makita natin sa John chapter 13, verse 14 and 15. Ang sabi niya rito, 14, kung akong Panginoon ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Binigyan tayo ng ating Panginoon upang tularan natin siya sa kanyang ginawa na pagpakababa. Amen. Sabi dito ni Corrie ten Boom, sabi niya, the measure of a life is not its duration, but its donation, sabi ni Corrie ten Boom. Sa ating application, no task is beneath us if it reflects Jesus. Number 2, service is our calling, not an optional hobby. Ang paglilingkod po natin ay isang pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Hindi ito optional o gawain lang natin pag gusto natin. Sabi dito, let the cross shape your service. Sa ating conclusion po, in Jesus' kingdom, greatness is not measured by how high you climb, but how low you bow. Sabi ng mundo, sabi niya, climb the ladder. Sabi naman ng ating Panginoon, pick up the towel. Ito po yung pagpapakumbaba niya. No? Ang sabi na nga ng, akyatin natin hanggang makarating sa taas. Sabi niya the word says, be served. Hayaan mong paglingkuran ka. Pero sabi ng Panginoon, maglingkod ka. Tayo'y maglingkod sa iba. Sabi ng mundo natin, preserve your life. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, give it away. Amen. Isang challenge po sa atin, do one act of service that costs you something and do it without seeking recognition. Ito po yung pagpapakababa po natin. Amen. Praise God. So, bago po tayo manalangin, let's sing the right song. Hallelujah. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa papupuri
magsamba sa'yo, aming Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa'yo. Maglilingkod sa'yo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi nga nitong mundo, Panginoon, hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa'yo, aming Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa'yo. Maglilingkod sa'yo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi na ditong mundo, Panginoon, hindi masasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang aming panalangin, Panginoon, Lord, ang aming paglilingkod sa iyo, ang iyong inuutos sa amin, ang pinakita mo sa amin na ehemplo, Panginoon, ay magawa po namin. Saan man kami nakapapabilang, Panginoon. Sa opisina man, sa simbahan man, Panginoon. Lord, we pray, O God, that you always dare to guide us, to humble ourselves in front of many. Kami po ay nagpapakakumbaba, Panginoon. Nagpapakababa, Panginoon. At Lord, we pray, O God, na patuloy ka po manguna sa amin upang ang iyong mga utos, ang iyong mga nais na gawin ng iyong mga anak, Panginoon, ay mangyari, Panginoon. At ikaw lamang po ang siyang may taas sa aming mga buhay. Sa aming araw-araw, Lord, na gawain na ginagawa, Panginoon, sa aming opisina, sa aming trabaho, sa aming marketplace, O God. Patuloy ka po manguna po sa amin. At lagi po kami mapagpakumbaba. Lagi po kami, Panginoon, na di-display, Panginoon, ang iyong buhay sa aming Panginoon. Maraming salamat po, Lord. I-bless mo, Lord, ang aking mga kapatid na naririto, Panginoon. And Lord, I pray, O God, sa araw-araw, O Diyos, ang kanilang mga buhay, ay ikaw po, Diyos, ang siyang mangunguna sa bawat isa sa kanila.
ingatan mo, Panginoon, protection, deliverance, Father God, provisions, Father, ay pagkaloob mo po, Lord, sa bawat isa. At Lord, ay yung mensahe sa umagang ito, Panginoon, na maging ang greatness by being small, O God, ay maipamuhay po namin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Let your word, Panginoon, ay patuloy po namin, dala-dala, Panginoon, saan man kami magpunta, Panginoon. At huwag mo po kaming iwan, Panginoon. Don't hide your face, Father God, upon us, O God, bagkus, Panginoon. Pangunahan mo po kami, saan man, anuman, at ang aming mga gagawin, at saan man kami magpunta. At ikaw lamang po ang siyang may taas sa aming mga buhay, O God. We display that we will be able to display humble in everyone na aming mga kasalamuha, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.